Ang unang batas ng Islam sa ginagawa sa mga libingan ay dapat kung anong sinabi lamang ng Islam. Ang ibig sabihin nito, ipinagbabawal ang anumang gawain na ginagawa sa libingan maliban kung ano ang dapat sinabi ng Islam. Ang pagtayo ng hollow block sa libingan, pinapahintulot o hindi? Hindi pinapahintulot kasi walang dalil nagsabi na pwede ka magtayo ng hollow block sa libingan. Ang pagtayo ng bahay sa libingan, pinapahintulot o hindi? Hindi. Bakit? Ang pinakamalapit na shirk lang laging nahuhulog ang tao ay shirkun fil kubur, ang shirk sa libingan. Dahil lagi nilang pinupuri yung taong nakalibing, mabuting tao, ito siya, ganito siya dati, ganyan-ganyan, mabait yung anak ko, ganyan-ganyan, tapos lagyan, dahil sa pagkamal, lagyan ng rebulto, lagyan ng una ng semento, tapos dahil bumisita ulit, nilagyan ng tiles, tapos bumisita ulit, nilagyan ng lapida, bumisita ulit, nilagyan ng rebulto, bumisita ulit, nilagyan ng fencing, binisita ulit, pagkatapos ng henerasyon, sabihin ng mga syaitan na, Diyos nyo yan, kasi tingnan nyo, ang ganda ng rebulto. Kaya dahil dito, ang unang dahilan ng pag-shirk sa ibabaw ng dunya, alam nyo ba ang kwento ng shirk? Sa panahon ni Propeta Adam alayhisalatu wassalam, ni Adam, hanggang kay Propeta Nuh, ay wala man nangyaring shirk dyan. Lahat ng mga tao dyan Muslim. Sabi ng Allah Ta'ala, kanan nasu ummatan wahida. Yung mga naunang tao daw dati, isang relihiyon lang, Islam lang. Nung naganap ang shirk na yun sa panahon ng mga unang mga generation niya, dito nangyari ang shirk. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, فَبَعَثَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Ngayon, paano nangyari? Nung unang panahon, meron 5 tao na mabubuting mga tao sila. Sobrang bait nila at pinuri sila ni Allah Ta'ala sa Quran at binanggit sila ng Allah Ta'ala. Nung namatay yung 5 tao na to, ang pangalan nila, binanggit sa Quran, قَالُوا لَا تَذَرُنَّ لَا تَذُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُنَّ وَدْ, si Wad, si Suwa, si Yaghus, si Ya'uq, at saka si Nasra. Ito yung 5 yan, binanggit ng Allah Ta'ala. Surat 1 Yung 5 tao na to ay mabubuting mga tao yan. Nung namatay yung mabubuting mga tao na to, dati kasi, ang shaitan ay meron silang kakayanan, may batas na mga nauna, nung unang panahon na pinapahintulot ni Allah Ta'ala sa batas na yon, na ang shaitan ay pwede silang lumantad sa mga tao. Sa ngayon kasi, sa batas ng Rasul Sallam, sa batas ng Sharia, wala na. Hindi na natin sila pwede makita. Pero nung unang panahon, kaya nila mag-transform, magpalit ng anyo, pinapahintulot sa kanila. Ngayon, si Iblis, nung namatay yung 5 tao na yon, anong ginawa? Sabi niya sa mga tao dun, bakit hindi tayo gumawa ng picture sa 5 tao na nakanamatay na to? At least, kapag nakikita natin sila, ay maalala natin sila na mabuting mga tao yan. At kapag nakita natin sila, ay lalo tayong magsasala kay Allah, mag-ibada. Kasi pinapaalalahan tayo itong tao na ito mabuti. Di ba? Pag may kaibigan ka, nang lagi sa masjid. Pag nakikita mo siya, parang pinapaalala kanya magsambayan. Di ba? Kaibigan mo lang yun, ha? So, ano pa kaya yung taong yun, yung mabuting tao sila? So, gawa tayo ng picture. Picture lang. So, nangyari, ang ginawa ng mga tao nung unang henerasyon na yun, gumawa sila ng picture. Nung namatay yung mga tao na yun, yung panahon na yun, lumabas ulit si Iblis sa kanila. Itong mga nasa picture ay mga mabuting mga tao yan. Kaya ginawa yan ng mga tatay ninyo na mga nauna, kasi para maalala sila lagi. Para mas maalala natin, gawa tayo ng rebulto. Gawan natin ng rebulto yan, at least pag nakakita natin sila, mas lalong maalala natin na mabuting tao sila. So, ginawa ng tao ng rebulto. Nung namatay yung mga tao na yon, ang sumunod doon, luwas ulit si Iblis sa susunod na henerasyon. Sabi niya sa mga tao, itong mga nakalibing dito na may picture pati rebulto, ay mga mabubuting mga tao to. Ang gawin natin, para mas masaya, ay lagyan natin ng date, birthday, pati date anniversary. At least, pag naalala natin na pinanganak to, pumuntahan natin sila, maalala natin mabuting tao, ganyan-ganyan. At date anniversary. Kapag ito yung araw na matay sila, para maalala natin sila. Pagtapos na nawala yung mga tao ng sumunod yung henerasyon, anong sabi dito? Sabi binibiglas sa kanila, ito nakalibing na mga 5 to, mga Diyos nyo man yan. Ito yung sinasamba ng mga naunang mga tao sa inyo at yan yung Diyos ninyo. Kaya nga may picture may rebulto, may date anniversary, pati birthday. Ganyan ang nangyari hanggang sa susunod na henerasyon, sinamba sila ng mga tao at dito na pinadala ni Allah Ta'ala si Propeta Nuh alayhisalatu wassalam. Kaya nga sa panahon na yun, binabalikan ng mga tao yung gawain ng ganyan Punta kayo dyan sa Luneta, sinong rebulto? Si Rizal, hindi ba may rebulto siya? May picture, may date anniversary, pati araw ng kaparang holiday.
Kaya sa Pilipinas, ang pinakamaraming holiday. Pero hindi namamalayan ng kabataan sa elementary pati sa high school na tinuturo sa kanila na dapat purihin nyo yung mga rebulto pati ang santo pati sa libro nakalagay yan. Makikita mo ang rebulto ni Andres Bonifacio nandyan sa City Hall. Nakagano no? Merong Andres Bonifacio Day, di ba? Tama, ang rebulto nandyan. Tinatanim sa utak ng lahat ng mga Muslim para maging bobo kayo sa relihiyon ninyo. Pagdating sa susunod na henerasyon, sasambahin ng mga tao yung mga nandyan naka-display. Ngayon, paano yung mga Muslim sa elementary na nag-aaral? Mga anak ninyo, mga kapatid ninyo. Yung mga nag-aaral sa school, pati elementary, pati high school. Tinuro ba yung Islam sa kanila? Ang tinuturo dyan sa kanila, itong rebulto, death anniversary, para maalala lagi ng kabataan, taon-taon mismo, taon-taon, may death anniversary pati birthday. Kaya umabot sa punto, meron nang sumasamba kay Rizal. Rizalism, sa Laguna. Nag-umpisa lang sa picture, sa rebulto, death anniversary, birthday, hanggang sa naging relihiyon. Diyan nag-umpisa yung pag-shirk ng ginawa ng mga tao na mga nauna. Na hindi namamalayan ng mga tao, pati ng mga Muslim, hanggang sa maging bobo lahat ng Muslim. Kaya kapag naging bobo na lahat ng mga Muslim, ano mangyayari sa kanila? Susunod na lamang sila kung anong dinideklara sa kanila na ito, death anniversary, ito, birthday, sunod kayo, ganyan, 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 ganyan. Kaya makikita mo sa panahon ngayon lahat ng mga Muslim, ignorante. Hindi alam ang Rasulullah, hindi kilala si Propeta Nuh, si Ibrahim alayhisalatu wasalam, pansinin ninyo, hanggang sa Yawmul Qiyamah mangyayari yan. Na yung mga tao, babalik sila sa pag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi nila alam ang pinakapunot dulot, ba't sila nagkaroon ng pag-shirk kay Allah ta'ala. Saan nag-umpisa? Yung tinutukoy natin, shirkun fil kubur, ang pag-shirk sa libingan, kung ba't ipinagbawal sa relihiyon ng isa na pagnanlahin ng libingan. Kaya punta ka sa Taguig, makita yung lola ninyo doon nakalibing, meron ano doon, pulungan. Ang ganda pa, nakagate, winiweldingan pa. Diba? Tapos may mason pa, nilagyan ng tiles. Ang susunod yan mangyayari kapag pinaganda pa yan, tapos lahat ng mga daanan, semento na talis dyan, ang gagawin ng mga tao, pupunta sila dyan, susunod na henerasyon, sasambahin nila, gagawin ng rebulto, lahat ng libingan na yan. Magiging ganyan ang mga tao sa panahon ng susunod na henerasyon, di ba? Nakakatawa yan, pero lahat yan ay shirk na sisira sa akida ng pananampalataya ng mga Muslim. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ang mga Muslim walang sumasamba kay Allah Ta'ala sa masjid. Diyan nag-umpisa yung pag-shirk ng mga tao sa pag-shirk sa libingan. So yung Islam na nagbawal sa'yo, na taasan mo yung libingan, pagandahin mo yung libingan, yung Islam din ang nagbawal sa'yo na huwag kang tumahi sa libingan. Huwag mong dumihan, huwag mong purihin masyado, huwag mo lagyan ng tiles, huwag mo rin ihian. Huwag kang umapak, huwag mong gawa ng rebulto. Dapat iwanan mo yung libingan na plain lang. Kung paano yung lupa ng itsura. Para yung mga tao hindi mag-akala na anong ginagawa sa libingan. Ang ginagawa, nagkakantahan pa. Punta ka sa libingan, basahan pa ng Quran. Diba? Do it. May mic pa. Meron ako nakita ang ganyan eh. Diba? Meron pa nga nagtawap. Yung kung sa Kaaba, di ba nagtatawap? Punta ka ng Tawi-Tawi. May mga tao nagtatawap doon sa libingan kay Sharif Makdum. Kasi libingan daw, unang Muslim sa Pilipinas, mabuting tao, so nagtawap sila doon. Shirkun fil kubur. Yan ang pinakadahilan ng pag-shirk nila sa Allah Ta'ala. Hindi pa na kontento na pagkatapos tayuan ng bahay, tayuan ng rebulto, kakatayan. Magkatay kayo sa libingan na yan. Kasi yan, mabuting lolo nyo yan, mabuting tao yan. Kung bili kayo ng manok, katayan natin. Yung sala, yung pagkatay, yung ay dapat kay Allah Ta'ala lang, hindi nila namalayan na inalay nila lahat sa libingan na nag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ginawa nila, hindi pa nasatisfy, hindi pa nakontento. Dapat tayuan ng masjid to. Unang picture, rebulto, litrato, tapos death anniversary, birthday, tapos pinaganda, nagtawap, nagkatay, nilagyan pa ng masjid. Di ba? Punta ka ng probinsya. Sa Hulu-Sulu, meron yan. Pati sa Tawi-Tawi, sa Sambuanga nga, meron yan eh. Pinag-aalayan nila ng mga pagkain. Meron pa silang araw dyan. Yan nag-umpisa yung shirk ng kubur. Kaya nga sinasabi na, wa aktaru abwabu shirk, ang pinakadelikado ng pag-shirk kay Allah Ta'ala, as-shirku fil kubur. Ito yung shirk sa libingan na ginagawa ng mga tao.